beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Grabe, oh. Shout out po muna sa inyong lahat. Teka, check ko, ha? So, yon, may 100 likes na tayo. Pwede na tayo mag-umpisa. Ito na ngayon, mga kababayan, ha? Sabi ko nga sa inyo, mula nang eto'y ating gobyerno ay mga nagkaroon ng bagong oposisyon, abay style mga komunista na ang ginagawang paninira, mga kababayan. Paninira! Kung ano-anong mga style ng paninira ng mga makakaliwang grupo, ay ganun ngayon yung nangyayari. Panoorin nyo kasi wala na tong tigil, ha. Mag-iingat kayo. Eto na. Pasok! Sa ilang paralan sa Pangasinan at Laguna dahil sa bomb threat. Natanggap ang mga bagong banta isang linggo matapos ang serye ng bomb threat sa mga paralan, ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya. Ayan mga kababayan, eto nung nakaraan pa to. Panahon pa ito nung unang panahon. 'Di ba? Noong unang panahon, pero nung nawala ito eh. Tapos ngayon ginagamit na naman, no? Alam nyo kasi napakadali na lang manakot ngayon, mga kababayan, ha? Kita nyo, isang tawag nyo lang, oy, may bomba dyan. Diba? May bomba dyan. Ganon, diba? Nakakabahala kasi etong ginagawa ng mga oposisyon. Sigurado yan, oposisyon ang mga gumagawa nito. Wala nang iba. Sino ba gagawa para linlangin, para guluhin ang gobyernong ito? Para sabihin na walang katahimikan, para sabihin na hindi safe ang pamumuno ng administrasyong BBM, di ba? Wala nang iba. Di ba? Etong grupo ng idol ni Nino Barsaga. Walang iba kundi si Digong nyo. Di ba? Kasi sila naman ngayon ang bagong oposisyon, wala namang iba eh. Mga boss, tingnan ninyo yung kanilang pamumulitika. Napakarumi. Diba? Walang perpektong gobyerno. Lahat ng gobyerno may masisilip tayong hindi okay. Hindi natin sasang-ayunan. Diba? Pero kailangan nating manimbang. Alin ba ang mas matimbang? Maayos o hindi maayos? Diba? Kasi ang problema sa atin, nanonood lang tayo doon sa mga gusto lang natin panoorin at pakinggan. Bakit hindi nyo ikutin yung mga nagpapaliwanag kung ano yung kanilang mga opinyon para naman nang sa ganon, di ba? Maibangga ninyo sa mga opinyon ninyo at opinyon na pinaniniwalaan ninyo, di ba? Lalong-lalo na sa mga pinapanood nyo. Di ba? Kaso nga ngayon ang nangyayari, alam nyo, nalulungkot ako sa mga kaibigan ko. Kasi marami akong kaibigan dyan. Diba? Isa na dyan, si Maharlika, sino pa ba? Buti nga si, Bagong Lipunan, parang kaibigan natin yan. Pero never nila akong, mula nang bumalik ako mag-vlog, wala namang ganun. So anyway, eto na. Ituloy na nga natin to. So etong pagbabanta ng mga kung ano-anong, pag-aalala para sa mga kababayan natin, hindi po ito gawain ng basta kung sino lang. Ito'y gawain ng mga mapanira, na mga hindi sumasang-ayon sa gobyerno. Ginugulo nila yung gobyerno natin. At tayo ang tinatamaan. Ganyan sila. Isasakripisyo nila yan, mga taong bayan, para para makamit lang nila, para masabi lang na hindi talaga magandang gobyerno, kailangan na nating palitan. Diba? Tapos titignan nyo naman yung ipapalit. Sabi ko nga, madalas gustong sabihin, yung departamento niya nga, hindi nga maayos. Ito pa kayang buong bansa natin. Diba? Kikita nyo naman, yung marami nating mga kababayan, mas higit na marami nating mga kababayan, sumasang-ayon at satisfied naman sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Pero alam nyo, sabi nga nila, wala tayong magagawa. Kasi ganyan talaga sa politika. Dahil yung mga yan, aminin man natin, hindi, pare-parehas yan, may mga pansariling
interest. Yeah, palong-palo. Parang awa nyo na, di ba? Di natin kailangan mag-away-away. Kailangan natin pagkakaisa. Kailangan natin tulungan yung bansa natin. Di ba? Bawat isa sa atin merong merong obligasyon para itaguyod itong naghihingalo nating bansa. Aminin na natin, hirap na hirap. Kahit na alam din naman natin na buong mundo ay nahihirapan sa kanilang ekonomiya, di lalo na tayo. Hindi pa dumating na lahat ng mga unos, mahirap na tayo. Ang hirap niyan, ang hirap-hirap talagang iangat niyan. Hay, nako. Diba? Kayo mga kababayan. Ano ba naisip niyo? Wala na tayong gagawin kundi kumontra sa gobyerno. Ganun na lang ang gagawin natin. So, eto na nga mga kababayan, ha? Tapusin na lang natin itong video konti, tapos tungo na tayo sa next. Social media, natanggap na isang konsehal ang bomb threat sa Mangaldan National High School sa Pangasinan. Nakatanggap din ng bomb threat ang Pangasinan National High School sa Lingayen, kaya sinuspende ang klase sa lahat ng antas kahapon. Kita nyo, yung pag-aaral ng mga bata, ginugulo ninyo. Diba? Ganyan mga kademonyo, mga utak nito, mga animal na to. Hindi ko nagagalit eh. Pero kapag babaero ka, marami kang chicks, tropa kita. Diba? Kapag ganun. Pero pagka pumasok ka na sa politika, mga boss, ibang usap na yon. Oo, kailangan mamili ka na. Manchichicks ka o papasok ka sa politika? Kasi pag pumasok ka sa politika, mauungkat ka. Tapos wala kang control doon kasi pag-aari ka na ng sambayan ng Pilipino. Diba? Pambihira. So, eto na. Kita nyo. Mga kababayan ko to. Diba? Ginugulo nila yung mga bata, Pende rin ang klase sa ilang paaralan sa San Pedro City, Laguna dulot ng bomb threat. Wala namang natagpo ang bomba ang mga pulis sa mga paaralan. Napag-alaman. Ayan na nga po. Lahat naman ng mga bomb threat na nangyari, mga boss, wala ngang nakita kundi pananakot lang. Style nga ng komunista to eh. Diba? Muli. Maraming salamat sa pagsama at pagantabay at pakikinig. Sana'y kahit konti nakuha niyo yung aking mga opinyon, pananaw. Sana'y nakatulong. Kung hindi naman, lagi ko nga sinasabi, itong channel na to ay walang kakwenta-kwenta. Bye-bye po. Our beloved Boss Mike